Naisip niyo na ba kung posible talagang masilip ang hinaharap? Paano kung sabihin ko sa inyo na halos 2,600 taon na ang nakalipas, isang tao ang binigyan ng susi para maunawaan ang buong kasaysayan ng mundo mula pa sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Hindi ito katang-isip, kundi isa sa pinakamisteryoso at pinakatumpak na hula na naitala sa kasaysayan. Ngayon, sama-sama nating susuriin ang panaginip ni Propeta Daniel o mas tumpak, ang panaginip ng hari na ipinaliwanag ni Daniel. At maniwala kayo, ang mga detalye ng pagpapaliwanag na ito ay magbibigay sa inyo ng bagong pananaw sa mundo na ating ginagalawan. Imahinasyon nyo ang isang makapangyarihang hari ng Babylonia, si Haring Nabucodonosor, na naginip siya ng isang panaginip na labis na bumabagabag sa kanya, kaya't nawalan siya ng kapayapaan. Pero heto, ang mas malaking problema. Hindi niya maalala ang mismong panaginip. Tinipon niya ang kanyang mga pantas, salamangkero at manghuhula at binigyan sila ng isang halos imposibleng gawain. Hindi lang ipaliwanag ang panaginip, kundi sabihin muna kung ano nga ba ang eksaktong napanaginipan niya. Mangyari pa, walang sino man sa kanila ang nakagawa nito. Dahil dito, ang nagngingit-ngit na hari ay nag-utos na ipapatay ang lahat ng pantas. At dito napapasok sa eksena ang isang kabataang bihag na Hudyo na nagngangalang Daniel. Kaya bumalik tayo sa bulwagan ng trono. Ang tensyon ay nasa suktulan. Lahat ng pantas sa Babylonia ay nabigo sa kanilang gawain. Galit na galit ang hari at ang utos para sa pagbitay ay naibigay na. Mukhang wala ng pag-asa para kaninuman. Ngunit si Daniel ay hindi natataranta. Sa halip na manghula sa mga bituin o bumigkas ng mga orasyon, iba ang kanyang ginawa. Humingi siya ng palugit at kasama ang kanyang mga kaibigan na nalangin sila sa langit. Nakiusap siya na ibunyag ang sikreto upang mailigtas hindi lamang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang buhay ng lahat ng pantas. At sa gabing iyon din, binigyan siya ng pangitain. Ang sikreto ay nabunyag. Isipin ninyo ang eksenang ito. Isang batang bilanggo ang nakatayo sa harap ng pinakamakapangyarihang pinuno sa buong mundo. Tinitingnan siya ng hari na may huling pag-asa, na may halong galit at pagdududa. At ano ang sinabi ni Daniel? Hindi siya nagmalaki sa kanyang katalinuhan. Pinigkas niya ang mga susing salita. Ang lihim na tinatanong ng hari ay hindi kayang ibunyag ng sino mang pantas, astrologo o manghuhula. Ngunit mayroong isang Diyos sa langit na nagbubunyag ng mga lihim. Sa pamamagitan nito, agad niyang itinatakda ang pinagmulan ng impormasyon. Hindi ito kanyang hula o haka-haka. Ito ay direktang mensahe mula sa itaas. At sa lubos na katahimikan ng bulwagan ng trono, nagsimulang ilarawan ni Daniel ang nakita ng hari sa kanyang panaginip на hindi niya maalala. Вона прожила ще багато років за різними переказами в Єрусалимі або Ефесі, ставши живим свідченням чудес Христових і опорою для перших християн. Приблизно через 15 років після Вознесіння Сина, коли Марія досягла похилого віку, їй було близько 72 років, архангел Гавриїл, той самий вісник, що колись сповістив їй про непорочне зачаття, знову з'явився їй. Цього разу він приніс не благу звістку про народження, а пророцтво про її швидкий перехід до Царства Небесного. У руках він тримав осяйну райську пальмову гілку, символ перемоги над смертю, і наказав їй тримати її біля ложа під час її успіння. Марія, сповнена смирення і радості від майбутньої зустрічі зі своїм сином, повідомила про це апостолам, які в той час були розсіяні по всьому світу, проповідуючи Євангеліє. І тут сталося диво. За мить до її відходу, за велінням Божим, Дух Святий зібрав усіх апостолів, які були живі на той час, у її будинку
в Єрусалимі. Вони були перенесені на хмарах з усіх куточків землі, щоб стати свідками цієї великої події. Це було неймовірне з'єднання учнів Христа, які, побачивши один одного, дивувалися, як вони тут опинилися. Коли настав час, кімната осяялася неземним світлом. З'явився сам Господь Ісус Христос, оточений ангелами та архангелами, аби прийняти душу своєї пречистої Матері. Це було не прощання зі смертю, а радісне воз'єднання Сина з Матір'ю. Душа Діви Марії, чиста і непорочна, мирно покинула її тіло, як лагідний сон, і була вознесена Христом на небеса. Після цього апостоли поховали її тіло у Гефсиманії, в печері, де спочивали її батьки Йоаким та Анна. Однак, за промислом Божим, один з апостолів, Хома, запізнився до успіння. Він гірко плакав, що не зміг попрощатися з Богородицею. Апостоли, щоб втішити його, відкотили камінь від гробу на третій день після поховання. І що ж вони побачили? Гробниця була порожньою. Всі були вражені. Залишилися лише її поховальні пелени, виточуючи дивовижний аромат. Це було яскравим свідченням того, що Пресвята Богородиця була вознесена на небо не лише душею, а й тілом, ставши першою людиною, яка увійшла до Царства Небесного у тілесній повноті. Згодом, вже увечері того ж дня, апостоли зібралися за трапезою. Під час їжі вони раптом побачили Богородицю, яка з'явилася їм на повітрі, оточена світлом, і сказала: «Радуйтеся, бо я з вами у всі дні». Це було остаточним підтвердженням її вічного заступництва за рід людський. Саме тому успіння не є днем скорботи, а днем світлої радості, адже Марія не померла, а перейшла до вічного життя, щоб там, біля престолу Божого, заступатися за всіх нас. Цей день особливо багатий на прикмети, адже він стоїть на порозі 2 сезонів, а природа щедро ділиться своїми таємницями. Народні прикмети. Яка погода на успіння, така буде й осінь. Якщо день ясний і теплий, очікуйте на молоде бабине літо і м'яку осінь. Якщо ж похмуро і дощить, то осінь буде сирою та холодною. Що знадобиться? Кілька колосків пшениці, жита, вівса з перших або останніх зібраних жмутків, свіжі фрукти, овочі, ягоди, мед, хліб нового врожаю, домашнє вино або квас. Коли і як проводити? Зранку, до сходу сонця, або одразу після нього, господиня дому, або найстарша жінка в сім'ї збирала колоски. З них плели обжинковий вінок, символ завершених жнив і подяки. Цей вінок прикрашали стрічками та польовими квітами. Разом з іншими дарами землі, фруктами, овочами, медом його несли до церкви на освячення. У церкві відбувалася святкова служба, під час якої священник освячував принесені продукти, читаючи спеціальні молитви на благословення нового врожаю. Що робити після? Освячений вінок урочисто приносили додому і вішали у червоний кут, найбільш почесному місці біля ікон, де він зберігався до наступної весни. Вважалося, що він захищає дім від злих сил і забезпечує родючість. Зерна з освячених колосків додавали до насіння, що буде висаджене навесні, аби урожай був щедрішим. Освяченими плодами ділилися з родиною, сусідами та бідними, вірячи, що щедрість цього дня принесе ще більший достаток. 2. Ритуал «Земляна свіча для здоров'я». Мета – зцілення від хвороб, зміцнення здоров'я, захист від недуг. Що знадобиться? Воскова свічка, бажано церковна, жменя землі з вашого двору або городу, чиста джерельна вода. Коли і як проводити? Увечері напередодні успіння або рано вранці 27 серпня. Насипте жменю землі на невелику тарілку. Встановіть свічку посередині землі. Запаліть свічку. Зосередьтеся на своєму проханні про здоров'я або зцілення. Промовляйте, дивлячись на полум'я: «Матінко Божа, пречиста Діво, як земля тебе прийняла, так і ти моє тіло, або ім'я хворого, від хвороби захисти, очисти. Полум'я свічі нехай хворобу спалить, земля нехай її прийме,
а вода змиє. Амінь. Повторіть тричі. Що робити після? Дозвольте свічці догоріти повністю. Залишки воску та землю з тарілки зберіть і розвійте під молодим плодовим деревом, поливши його джерельною водою. Вважається, що це віддає хворобу землі, а дерево набирає сил. 3. Обряд на щасливе заміжжя та сімейне благополуччя. Мета. Привернути судженого, зміцнити сімейні зв'язки, залучити злагоду в дім. Що знадобиться? Нова біла хустка для дівчат або чистий рушник для заміжніх, 3 червоні нитки, 3 білі нитки, голка, освячена вода. Коли і як проводити. Дівчата, що мріють про заміжжя, рано вранці на успіння брали нову білу хустку і йшли до джерела або криниці. Набирали освяченої води, змочували в ній хустку, а потім вишивали на ній хрестик червоною ниткою з 3 стіпків. Під час вишивання промовляли: «Пресвята Богородице, як ти в успінні зійшла на небеса, так і мені, рабі Божій, ім'я. Судженого дай, долю щасливу принеси. Амінь». Заборона на ходіння у старому, брудному одязі. Причина. Успіння – це святковий день, який вимагає поваги та зовнішньої чистоти. Старий або брудний одяг символізує недбалість і неповагу до святині. Наслідки. За повір'ями, той, хто ігнорує цю традицію, може зіткнутися з хворобами, бідністю або відчути, як його життя забруднюється негараздами. 10. Заборона на розкидання крихт від хліба. Причина. Хліб – це святий продукт, символ життя та достатку. Недбале ставлення до нього, особливо на свято, вважалося великим гріхом. Наслідки. Розкидання крихт могло призвести до голоду, бідності та нестачі в домі. Вважалося, що кожна втрачена крихта – це втрачена частка майбутнього достатку. Нехай цей день стане для вас джерелом натхнення, чистоти та благословення. Шануйте традиції, слухайте мудрість предків, і нехай Пресвята Богородиця завжди береже вас і ваші родини. До нових зустрічей у світі народних таємниць. Hari, nakita mo. Nagsimula si Daniel na walang bahid ng pagdududa sa kanyang tinig. Narito, isang napakalaking rebulto. Maiisip mo ba kung paano huminto ang puso ni Nebukadnezar sa sandaling iyon? Kinilala niya kaagad ang kanyang panaginip. Nagpatuloy si Daniel, inilalarawan ng mga detalyeng tanging ang tumanggap lang ng kapahayagan ng makakaalam. Ang rebultong ito'y napakalaki. May pambihirang kinang na nakatayo sa harap mo at nakakatakot ang anyo nito. Subukan mong ilarawan ito sa iyong imahinasyon. Hindi ito basta-basta likhang sining. Ito'y isang bagay na nakakagulantang, halos parang may buhay. Isang figura ng tao, ngunit binuo mula sa iba't ibang materyales na hindi dapat magkasama. Ito'y nagniningning, ngunit ang kinang na ito ay hindi maganda. Sa halip, ito'y malamig, mapanupil at nakakasindak pa nga. Ang kinang nito ay nakakasilaw at ang napakalaki nitong anyo ay nakakapangilabot. Ang mismong pagkakita sa kolosong ito ay naghasik ng sinaunang takot. At si Nebukadnezar, ang makapangyarihang haring sanay maghasik ng takot, ay biglang nakaramdam ng pagiging maliit at walang kapangyarihan sa harap ng gabing pangitain na ito. Hindi lang basta nahulaan ni Daniel, ipinarating niya ang mismong diwa ng panaginip, ang pakiramdam ng pagkabalisa na siyang naging dahilan ng pagkawala ng kapayapaan ng hari. Ang higanteng, nagniningning at nakakatakot na figurang ito ang siyang susi sa lahat ng misteryo. Nagsalita muli si Daniel at ang kanyang mga salita ay malinaw na nagpinta ng larawan sa isipan ng hari. Ang ulo raw ng estatwang ito ay gawa sa purong ginto. Ginto, ang pinakamahalaga at pinakadakilang metal, simbolo ng sukdulang kapangyarihan, kayamanan at kaluwalhatian ng Diyos. Sa sinaunang mundo, wala nang mas hihigit pa sa purong ginto
upang magpahayag ng kataasan. At dito na nga dumating ang sandali ng katotohanan, ang dahilan kung bakit niya ipinaalam ang lahat. Diretsong tiningnan ni Daniel si Nabucodonosor sa mata at binigkas ang mga salitang sabay na nagpapataas sa hari at nagpapaalala sa kanyang tunay na kinalalagyan. Sinabi niya, "Ikaw, o hari, hari ng mga hari, ikaw ang ulo na ginto." Ito ay isang direkta at walang pag-aalinlangang interpretasyon. Ang imperyo ng Babylonia, kasama ang hindi mabilang na kayamanan nito, ang mga nakabiting hardin, ang makapangyarihang hukbo, at ang ganap na kapangyarihan mismo ni Nabucodonosor, ang siyang kumakatawan sa nagniningning na koronang ito ng estatwa. Ito ang una, ang pinakamaluwalhati, isang tunay na pamantayang ginto para sa lahat ng susunod na pandaigdigang kapangyarihan. Ngunit agad ding idinagdag ni Daniel na ang kapangyarihang ito ay hindi nakuha ng hari sa kanyang sarili lamang, kundi mula sa Diyos ng langit. Ito ang simula ng dakilang paghahayag tungkol sa pagbabago ng mga panahon. Věřilo se, že předznamenává plodné časy a brzké uzavření manželství pro mladé muže, kteří se toužili usadit. Sny v tuto noc, šepot podvědomí. Sny z noci na 27. srpen jsou považovány za mimořádně silné, plné symboliky, která odráží vaše vnitřní obavy a touhy spojené s přechodem a sklizní. Není divu, že se lidé snažili si je zapamatovat a vykládat. Snít o sklizni nebo plných koších. Je to vynikající znamení, předpovídá hojnost, naplnění vašich snah a finanční stabilitu. Vidíte-li plné sýpky, čeká vás prosperita. Znamená to, že vaše dosavadní práce přinese sladké plody. Snít o padajícím listí nebo usychajících rostlinách. Tento sen varuje před možnými ztrátami nebo neúspěchy. Může symbolizovat konec určité životní etapy nebo nutnost propustit něco starého, aby mohlo přijít nové. Není to nutně špatné, ale vyžaduje to přípravu na změnu. Snít o vodě, zejména tekoucí. Tekoucí voda symbolizuje změnu a plynutí času. Pokud je čistá, značí to pozitivní změny a emocionální očištění. Pokud je kalná, může varovat před nejasnostmi, konflikty nebo vnitřními nepokoji, které je třeba řešit. Může také naznačovat, že je třeba se zbavit starých břemen. Snít o hledání něčeho ztraceného. Tento sen často odráží vaši touhu najít odpovědi na důležité otázky nebo objevit skrytou pravdu. Může naznačovat, že se v dohledné době dozvíte něco důležitého o svém osudu nebo o osudu někoho blízkého. Snít o zvířatech. Pokud se vám zdají silná, zdravá zvířata, koně, jeleni, je to symbol vnitřní síly a dobrého zdraví. Pokud jsou zvířata zraněná nebo slabá, může to být varování před nemocí nebo slabostí, ať už fyzickou nebo psychickou. Divoce chovající se zvířata mohou předpovídat vnější konflikty. Narození v tento den, osud utkaný z přechodu. Ti, kdo se narodili 27. srpna, jsou často považováni za duše na rozcestí. Jsou obdařeni hlubokou intuicí a citlivostí k přírodním cyklům a k emocím druhých. Jsou to lidé, kteří dokážou vytrvat a překonat překážky, podobně jako svatá Monika. Mají silnou vůli a neochvějnou víru ve své přesvědčení. Často jsou to trpěliví a soucitní jedinci, kteří v životě hledají hlubší smysl a harmonii. Mají sklon k rozjímání a introspekci, což je činí výbornými rádci a duchovními průvodci. Jsou věrní přátelé a partneři, ale mohou být zranitelní vůči zklamání, pokud jejich důvěra není opětována. Jejich osudem je často hrát roli mostu mezi různými pohledy a pomáhat ostatním najít cestu. Jmeniny, pozdrav osudu. V tento den slaví jmeniny jméno Otakar. Muži jménem Otakar jsou často popisováni jako silné, rozhodné a charismatické osobnosti. Otakar znamená bohatý nebo šťastný. Jsou to lidé, kteří se nebojí nést zodpovědnost,
Bývají výbornými vůdci a ochránci. Mají smysl pro spravedlnost a silné morální zásady. Někdy mohou působit rezervovaně, ale uvnitř skrývají hluboké emoce a věrné srdce. Nepohřbívejte zvířata a nevyhazujte zbytky jídla do země. V tento den je země citlivá. Kdo pohřbí zvíře nebo zakope zbytky jídla, urazí duchy země a ti mu nepřejí dobrou úrodu příští rok. Zbytky jídla je lepší spálit nebo dát zvířatům. Následky. Neplodnost půdy, nemocná úroda nebo dokonce smrt domácího zvířete. 3. Vyhněte se zbytečným hádkám a sporům. Den skrytých osudů je časem smíření a klidu před zimou. Hádky a zlé slovo přivolají do domu disharmonii, která se bude táhnout celou zimu. Energie hádek naruší ochranný štít domova. Následky. Rodinné neshody, neschopnost domluvit se na důležitých věcech, pocit neklidu a napětí ve vzduchu. 4. Nezakládejte nové, velké projekty. Tento den je přechodný. Není vhodné začínat něco velkého, co vyžaduje dlouhodobé úsilí a nové začátky. Takový projekt by mohl být proklet proměnlivostí tohoto dne a skončit nezdarem nebo se táhnout nekonečně dlouho. Je to čas dokončování, ne zahajování. Následky. Neúspěch, zpoždění a komplikace ve všem, co začnete. 5. Nepůjčujte peníze, ani si neberte dluhy. Půjčování a braní si dluhů v tento den může symbolicky vydávat vaši hojnost pryč nebo zatížit vaši budoucnost. Věřilo se, že to může způsobit dlouhodobé finanční potíže a odvést od vás štěstí. Následky. Finanční problémy. Dluhy se budou hromadit a těžko se jich zbavíte. 6. Nepodceňujte varování přírody. Ignorování přírodních znamení, například prudká změna počasí, neobvyklé chování zvířat, se v tento den považuje za zvlášť nebezpečné. Příroda dává jasné vzkazy o budoucích událostech a kdo je neslyší, může utrpět neštěstí. Následky. Ztráta úrody, nečekané nehody nebo nedostatek jídla v zimě. 7. Nevyhazujte staré, ale funkční věci. Staré věci, které stále slouží svému účelu, symbolizují moudrost a zkušenost. Jejich vyhození v tento den znamená zbavit se starých ochránců domova a přivolat na sebe lehkomyslnost a nedostatek. Následky. Ztráta stability, plýtvání, nutnost znovu kupovat věci, které jste měli. 8. Nenoste oblečení na ruby. To je stará pověra, která se v tento den zvláště zdůrazňovala. Oblečení na ruby prý přitahuje zlé duchy a obrací štěstí proti vám. Následky. Smůla, nečekané problémy, nebo se stanete terčem posměchu. 9. Nepracujte v noci na poli. Po západu slunce by se nemělo na polích pracovat. Věřilo se, že v tuto dobu se probouzejí noční duchové a skřídci, kteří by mohli práci zhatit nebo dokonce způsobit neštěstí tomu, kdo by je rušil. Noční práce navíc symbolicky odvádí energii z domova. Následky. Nemoc, neúspěch v budoucích žních nebo dokonce setkání s nečistými silami. 10. Nechoďte sami do lesa za soumraku. Les je v tento přechodový den zvlášť mystickým místem. Za soumraku se hranice mezi světy stírají a osamělý chodec může snadno zabloudit, potkat zlé lesní duchy nebo se ocitnout v situaci, která by ho mohla připravit o rozum nebo dokonce o život. Кажу да са живели от таквой понизности, да са се често претваряли да са болесни или да не разумею, само да би избегли похвали или даванже съвета, jer su se plašili гордости. Пимен je бил posebno poznat po svojoj neverovatnoj poniznosti и дубокой мудрости. Никада не е желел да bude учитель, избегаваючи славу и почасти, и ако са mnogi монаси и верници долазили к njemu tražeći съвет и духовну утеху. Неговото шутанđe било je говорливие от 1000 речи. Kada bi i progovorio, svaka reč bila je brušeni dragulj mudrosti, коđi je prodirao duboko u dušu, откриваючи скривene грехе и путеве ka покажанđu. Ниже говорил много, ali kada bi izgovorio neku istinu, ona bi se urezivала u srca slušalaca.
Постои множество прича о неговим чудима, али не онаквим какве обично замишлямо спектакуларни изцеления пред множеством люди. Негова чуда су била чуда душе. Преображавал je очай у наду, гнев у мир, гордост у понизност. И една от най-познатijih прича говори како je jedan монах дошao к njemu, мучен незауставливим гневом према свом брatu, спреман да ga повреди. Пимен ga je strpljivo slušao, bez osude, a zatim mu je tiho, gotovo šapatom, rekao: Svaki put kada се налjutiš на брата, помисли да си ти крив, а не он, и да си ти прави, коđi treba да затражи опрощай. Ова едноставна, али дубока истина променила je монаха из корена, научивши ga да тражи кривицу у sebi, а не у другима. Друга легенда каже: Та, kada bi neki monah došao k njemu sa pitanjem ili problemom, Pimen bi često odgovarao čhutanđem ili vrlo kratkom, simboličnom rečenicom, ostavljajući monahu da sam pronađe odgovor kroz promišljanje. Ali kada bi monah otišao, Pimen bi se ukrenuo prema zidu, često sa suzama u очима, и sa tima se molio za dušu tog čoveka, znajući da je njegova duhovna borba najveća muka и да му е божанска помощ най-потребния. Након година и година, живота проведених у пустинской самочи, изпунжених строгим постом, непрестанном молитвом и над човечанском стърпеливощцу, преподобни Пимен се мирно упокojio у дубокой старости, оставивши за собом неизбрисив трак светости и мудрости. Негов живот е остал сведочанство да е истинска снага у понизности, а истинска мудрост от Шутанджо, коće води ka Богу. Негова прича нас учи да najveće bitke nisu one kođe vodimo sa drugima, već one kođe vodimo u sebi i da je najdublji mir onaj kođi pronalazimo u samoći svoje duše, prepušteni Božoj volji. Знаци судбине, шапат неба и землje. Народne примете. На дан велики тишине, природа и околина нам шалю важне поруки о будучности, посебно о времену и житви, али и о свакодневном животу. Наши предци су пежливо услушкивали ове знакове, веруючи да им ни помажу да се припреме за оно, що долази. Погода и жетва. Ако е напимено в дан ведро небо и слънчано време, есен će biti дуга и блага, а зима касна и без превише мраза. Обяснение. Веруе се да природа на овај дан показуе своje намере за наредни период. Drvjeće. Зелена, буйна drvjeće, пуна плодова, предсказуя напредък, здравлje и финансийский успех. Той е знак плодности и просперитета. Сува или поломлена drvjeće указуя на могуче губитки, болест или прикид важних односа. Животинже. Питоме животинje попут пса, мачки или конджа символизуju верne приятелje, мир у породицы и стабилност. Дивлие животинje попут вука, лисица или змije mogu uказивать и на скривење неприятелja, опасности или потребе за опрезум у реалном животу. Njihova pojava je znak da treba da obratite pažnju na svoju intuiciju. Stare, napuštene građevine ili ruševine. Ovakvi snovi upozoravaju na potrebu da se oslobodite starog tereta, nerešenih problema ili prošlosti kođa vas vuče nazad. Mogu biti i poziv da preispitate svoje temelje i vrednosti. Let ili visina. Snovi o letenju ili boravku na velikim visinama означавaju vaše ambicije, želju za slobodom i težnju ka višim ciljevima. Ако летите лако и без напора, ciljevi su dostižni. Ако се мучите или падате, предстоя препреке или разочаранжа. Роđeni u vaš dan. Oni коđи угледaju светлост дана 27. Августа често носе посебну енергiju спокоя, интроспекcije и дубоке мудрости. Попут светог пимена одликуju ih. Мудрост и дубина. Не теже повършним стварима или пролазним задоволствима, već traže suštinu u svemu što rade. Često su izvrsni savjetnici, sposobni da vide širu sliku. Intuicija i osjećajnost. Imaju istančan osjećaj za druge ljude i situacije, često predviđaju događađe
или осечаджо скриване на мере. Njihova intuicija je snažna i treba da je slušaju. Sklonost ka samoći i promišljanju. Nisu ekstraverti, već pronalaze snagu i obnovu u miru i tišini, što ih čini dobrim posmatračima, analitičarima i misliocima. Potrebno im je vreme za sebe kako bi napunili energiju. Uzdržanost i strpljenje. Ne žuri, već promišljeno donose odluke. Izuzetno su strpljivi i uporni u ostvarivanju svojih ciljeva, bez obzira na prepreke. Veruju u proces, a ne samo u rezultat. Snaga karaktera. Iako deluju mirno i povučeno, poseduju neverovatnu unutrašnju snagu, otpornost i odlučnost. Kada se posvete nečemu, to čine svim srcem. Njihova sudbina je često ubeležena traganđем za istinom i smislom, a mogu postati veliki duhovni učitelji, umetnici, pisci ili mislioci. Važno je da ne dozvole da ih prevelika samokritičnost, povučenost ili strah od izlaganja spreče da podele svoje jedinstvene darove sa svetom, jer njihova mudrost može biti svetlost mnogima. Imeninnici. Na vaš dan svoj imendan slave svi koji nose imena poput Pimen, Anisidže, Pajsije, Mojsije, Eufrasija, Rufus, Kukša. Svi oni imaju razloga da se osjećaju posebno blagosloveno. Pimen. Muškarci po imenu Pimen često su nosioci duboke vere, mudrosti i unutrašnjeg mira. Imaju izraženu sposobnost za samokontrolu i duhovnu ravnotežu, a njihova skromnost često skriva izuzetnu inteligenciju i sposobnost za duhovno vođstvo. Na dan velike tišine posebno je važno poštovati određene zabrane, jer se veruje da njihovo kršenje može poremetiti krhku ravnotežu ovog dana i privući nesreću, bolest ili finansijske probleme. Naši predci su dobro znali da neke stvari jednostavno ne treba uznemiravati na ovaj sveti dan. Питовне забране. Строго е забранено гласно се смеяти, викати, сваджати се или стварати било какво буко у дому и околини. Мистична причина и последице. Овай дан е посвечен тишини, промишленju и унутрашнjem миру. Гласном буком нарушавате не само мир душе, več и мир природи, која се припрема за промену годишних доба. Веруе се да бука може уплашити благослов Светок Пимена, који е провел живот от Шутанджо и привучи зле духове, кои се хране хаосом и раздором. Последица. Раздор у породици, несаница, унутрашни немир, главоболие, свадже, съближнима, кои дуго тражу. Не сме се чистити дворище, избацивати смече из куче или радити тежки послове у бащи. Мистична причина и последице. Сматра се да се на оваш дан енергия, куче, повлачи у себе, а избациванđe смеча или прljavštine може символично избацити и благостанđe и сречу из дома. Прашина и нечисточа, кои се дижу приликом чишченđa, могу привучи негативне силе. Тежак физички рад е такоđe забранđен, jer се нарушава мир дана. Последица. Неочекивани губици, пропаданđe имовине, болест у кочана, осечајач изцрплjenosti. Забранđeno je pletenje, šivение, тканđe и други ручни радови коđи захтевaju употребу oštrih предмета, игле, маказе. Мистична причина и последице. Ovakvi radovi se smatraju uznemirujućim za energiju dana, jer simbolizuju prekidanđe i bodenđe. Upotreba oštrih predmeta simbolizuje presecанđe, sreće i dobrobiti u životu. Верuje се да се time prekidaju niti sudbine na nepoželjan način, donoseći nesreću. Последица. Неуспех у започетим пословима, болести, боденđe, среće, повреде. Финансijski и пословне забране. Строго je zabranđeno pozajmljivati novac i ne davati ništa iz kuće, čak ni hljeb, so ili vodu. Мистична причина и последице. Ова забрана е ključna. Na dan velike tišine veruje se da se zatvaraju kanali protoka energije prema spolja. Davanđe novca ili namirnica iz kuće može dovesti do odliva vašeg blagostanđa, sreće i vitalne energije.
Посебную и опасную давательство. Вера символизует богатство, защиту и везу за домом. Последица. Финансовые проблемы, оскудица, дугови, осецхай сиромаштва, губиток животной снаги. Избегавайте важные пословные состанки, подписывание уговора или започинение новых великих проектов. Мистична причина и последица. Дан є за інтроспекцію і уздержаність, а не за сполішню акцію і амбіціозне подухвати. Почитак нічого нового не уваєш дан, може наїчи на неочікувані препреки, удлаганджа или лош исход, жер енергія дана ніже подържаваюча за нове подухвате. Веруже се да чесве, що се започне на увай дан, пити прачено проблемима и неуспехом. Ngunit ang kadakilaan ng Babylonia, tulad ng kintab ng purong ginto, ay hindi maaaring manatili magpakailanman. Dito, biglang nag-iba ang takbo ng propesya. Lumipat si Daniel sa sumunod na bahagi ng higanting rebulto. Ang dibdib at mga braso nito ay yari sa pilak. Isipin ninyo ang pagkadismaya at marahil pati na rin ang matinding galit ng hari sa sandaling iyon. Katatapos lang siyang tawaging gintong ulo, ang pinakatuktok ng lahat. Tapos agad na sasabihin sa kanya na ang kanyang kaharian ay hindi pa ang katapusan ng kasaysayan. Ang pilak ay isa ring mahalaga at makapangyarihang metal, simbolo ng yaman at lakas. Ngunit sa anumang hanay ng pagpapahalaga, palagi itong nasa ikalawang pwesto pagkatapos ng ginto. At direktang sinabi ni Daniel, pagkatapos mo, babangon ang isa pang kaharian na magiging mas mababa kaysa sa iyo. Ito ang unang malamig na sampal ng katotohanan. Ang kanyang imperyo na tila hindi magagapi at walang hanggan ay may hangganan din. Papalit dito ang isang bagong puwersa, dakila rin, ngunit hindi nataglay ang ganap at gintong ningning ng Babylonia. Ito ay hula tungkol sa hindi maiiwasang pagpapalit ng kapangyarihan. Nagsimula na ang gulong ng kasaysayan sa kanyang walang humpay na pag-ikot. Ang dalawang pilak na braso ay sumisimbolo sa magiging dalawang likas na katangian ng bagong imperyong ito. Habang bumababa tayo sa estatwa, ang mga materialis ay nagiging hindi na kasing dangal, ngunit mas matibay at mas laganap. Inilarawan ni Daniel sa hari ang susunod na bahagi ng rebulto. Ang tiyan at mga hita nito ay tanso. Tanso. Sa sinaunang panahon, ito ang metal ng mga mandirigma. Mula sa tanso at sa halong nito, ang bronse ginawa ang mga baluti, kalasag at espada. Kumikinang ang tanso, ngunit ang kislap nito ay malamig at agresibo, hindi tulad ng sa ginto o pilak. Ito ang metal ng mga pananakop at malawakang pagpapalawak. At umaayon sa larawang ito ang interpretasyon ni Daniel. At pagkatapos nito, ang ikatlong kaharian na tanso na maghahari sa buong mundo. Pansinin ang sakop. Kung ang ikalawang kaharian ay sinabing mas mababa sa Babylonia, ang ikatlo naman ay sinabing mas malawak ang kapangyarihan. Sasakupin nito ang buong mundong kilala noon. Ito ay propesiya tungkol sa bagong kapanahunan, isang kapanahunan ng mabilis na pananakop at pandaigdigang dominasyon. Ang kapangyarihan ay hindi nasusukatin sa yaman lamang tulad ng sa Babylonia, kundi sa mga teritoryong masasakop ng bagong imperyong tanso. Inihahanda ng kasaysayan ang paglitaw ng isang puwersa na ang hukbo tulad ng mga lehiyong bronse ay tatahak sa buong mundo. At ngayon, dumating na tayo sa pinakamakapangyarihan at pinakakinatatakutang bahagi ng rebulto. Inilarawan ni Daniel ang mga binti ng rebulto at sa puntong ito, wala nang anumang bakas ng kislap ng mahahalagang metal. Ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Bakal. Hindi ito isang marangal na metal. Hindi ito kumikinang tulad ng ginto. Ang halaga nito ay hindi sa ganda, kundi sa tibay na hindi kayang wasakin. Ang bakal ay ang metal
ng digmaan sa pinakamabangis nitong anyo. Ito ang materyal na bumabasag, nagpapaluhod, at sumasakop sa lahat ng humaharang sa landas nito. At ganoon mismo ang mga salitang ginamit ni Daniel upang ilarawan ang katangian ng magiging imperyo, sapagkat kung paanong dinudurog at niluluray ng bakal ang lahat, gayon din ito, tulad ng bakal na wawasak sa lahat, ay dudurugin at pupulbusin ang lahat. Ito ang paglalarawan sa isang ganap na makina ng digmaan, isang kaharian na hindi marunong makipagkompromiso. Ang kapangyarihan nito ay hindi ibabatay sa yaman o kultura, kundi sa purong lakas at puwersa. Mamamahala ito gamit ang kamay na bakal. Itinatatag ang kaayusan nito sa pamamagitan ng pananakop at pagsupil. Ito ang propesya tungkol sa pinakamabangis at pinakamatagal na imperyo ng sangkatauhan, na ang pamana tulad ng tibay ng bakal ay mararamdaman sa loob ng maraming siglo. Ngayon, mga kaibigan, narito na ang pinakamahalagang bahagi, ang bahaging direktang nakakaapekto sa ating kasalukuyan. Narating na natin ang pinakababang bahagi ng estatwa, ang mga paa nito. At dito, inilalantad ng propesya ang pinakamalaking sorpresa. Sinabi ni Daniel sa hari, ang mga paa at daliri ng paa na iyong nakita na bahagyang gawa sa luad ng magpapalayok at bahagyang sa bakal ay magiging isang kaharian na mahahati. Pag nilaya nating mabuti ang imaheng ito, ang mga paa, ang mismong pundasyon ng dambuhalang rebulto, ay hindi gawa sa iisang uri ng material, kundi pinaghalo-halo. Ang bakal, ito ang sumisimbolo sa di matibag na kapangyarihan, diktadorya at lakas militar. Samantala, ang luwad, isang marupok at madaling mabasag na material, ay kumakatawan sa kahinaan, demokrasya at sa karaniwang mamamayan. Ang larawang ito ay perpektong naglalarawan sa kalagayan ng mundo pagkatapos bumagsak ang dakilang imperyong bakal. Ito ang panahon kung saan wala nang iisang nangingibabaw na pandaigdigang kapangyarihan, kundi maraming iba't ibang bansa. May mga malakas at may mga mahina. Ang iba ay pilit na nangingibabaw gamit ang puwersa, habang ang iba naman ay umaasa sa tinig at kalooban ng mamamayan. Ito ang mundong puno ng walang tigil na alyansa at salungatan, kung saan magkasamang nabubuhay ang kapangyarihan at kahinaan. Ito ang mismong politikal na katotohanan kung saan namumuhay ang mundo sa loob na ng maraming siglo. Hindi lang basta inilatag ni Daniel ang katotohanan ng pagkakabahagi. Sa halip, sinuri niya ito ng malalim at nagbigay ng isang kahangahangang tumpak na paglalarawan sa politikal na buhay ng huling panahong ito. Sabi niya, at kung paanong ang mga daliri ng paa ay bahagi bakal at bahagi luwad, gayon din ang kaharian ay magiging bahaging matibay at bahaging marupok. Hindi ba't napakatalino at kahanga-hanga ng paglalarawang ito sa ating mundo? Tingnan ninyo ang mga modernong bansa at alyansa. Ang ilan sa mga ito ay nagtataglay ng malawak na kapangyarihang militar at ekonomiko, sadyang parang bakal ang tibay. Ngunit ang iba naman ay mahina at marupok, parang luwad, at ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay lamang sa kapritso ng mas malalakas. Ang mga pandaigdigang alyansa ay maaaring magmukhang matibay sa labas, ngunit sa loob nito ay laging may hidwaan at di pagkakasundo na nagpapahina sa kanilang pundasyon. Patuloy na nagtatagpo at nagsasalubong ang lakas at kahinaan. Isang malakas na bansa ang bigla na lang mahaharap sa panloob na krisis, samantalang ang isang maliit na bansa naman ay maaaring magpakita ng hindi kapani-paniwalang tibay at katatagan. Ang walang tigil na tensyon sa pagitan ng bakal at luwad, ito ang pangunahing katangian ng mundong umusbong mula sa mga guho ng huling dakilang imperyo, at tayong lahat ay saksi rito, araw-araw,
Pero may mas malalim pang sinasabi ang propesya. Ipinaliliwanag nito kung bakit ang pinaghalong bakal at luwad ay hinding-hindi magiging isa. Sinabi ni Daniel, at kung paano mo nakita ang bakal na humalo sa luwad, nangangahulugan ito na sila ay magsasama-sama sa pamamagitan ng lahi ng tao, ngunit hindi sila magsasama bilang isa, gaya ng bakal na hindi humahalo sa luwad. Ang pariralang magsasama-sama sa pamamagitan ng lahi ng tao ay isang direktang pagtukoy sa mga pagtatangka na pag-isahin ang nagkakawatak-watak na mga bansa sa pamamagitan ng mga kasalang pangdinastiya, politikal na alyansa at iba pang pagkakaisa. Balikan natin ang kasaysayan ng Europa. Sa loob ng maraming siglo, pinagkakasundo ng mga hari at emperador ang kanilang mga anak sa kasal upang patatagin ang mga alyansa at makabuo ng iisang imperyo. Sa mga sumunod na panahon, sinubukan nilang magkaisa sa pamamagitan ng mga alyansang pampulitika at pang-ekonomiya. Ngunit ano ang kinahantungan nito? Pansamantalang kapayapaan lamang na sinundan ng panibagong mga digmaan at kaguluhan. Ayon sa propesya, ang lahat ng pagtatangkang ito ay tiyak na mabibigo. Ang malalalim na pagkakaiba sa pagitan ng mga bansa, kultura at sistema ng pamamahala, ang pagkakaiba sa pagitan ng bakal at luwad ay napakalaki kaya't imposibleng makagawa ng matibay at nagkakaisang haluang metal mula rito. Maaari silang magkakasamang umiral, ngunit hinding-hindi sila magiging ganap na isa. Ito ang batas na patuloy na gumagana sa buong kasaysayan. At dito habang inilalarawan ni Daniel ang huling, hati-hating yugto ng kapangyarihan ng tao, umaabot sa sukdulan ang dramatikong panaginip. May nangyayari na lubos na hindi inaasahan. Nakita mo, hanggang sa isang bato ang biglang nahugis mula sa bundok nang walang tulong ng mga kamay at tumama sa rebulto, sa mga paa nitong bakal at luwad at winasak ang mga ito. Huminto tayo sandali at isipin ang tagpong ito. Hindi isang tao ang naghagis ng batong ito. Hindi ito inilunsad ng isang hukbo mula sa isang katapulta. Ito mismo ang bumukal mula sa bundok nang walang tulong ng mga kamay. Ito ang mahalagang detalye. Nangangahulugan ito na ang mangyayaring kaganapan ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Ito ay isang sobrenatural na panghihimasok sa takbo ng kasaysayan at pansinin kung saan ito tumama. Hindi sa gintong ulo o pilak na dibdib tumama ang bato. Direktang pinuntirya nito ang pundasyon, ang marurupok na paa na gawa sa bakal at luwad. Ito'y tumama sa mismong panahong hinati-hati ang mga kaharian, ang panahong kinabubuhayan natin ngayon. Ito ay isang matinding hampas sa buong sistema ng pamumuno ng tao. Sa huling-huli at pinakamahinang yugto nito. Ang epekto ng pagtama ng misteryosong batong ito ay hindi lang basta mapanira. Ito ay lubusan at agaran. Inilarawan ito ni Daniel na ganito. Noon ay nagkadurog-durog ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ng sabay-sabay, at naging parang ipa sa mga giikan sa tag-init. Pag-isipan ninyo ito. Tumama ang bato sa mga paa, ngunit ang buong estatwa ay nagiba ng tuluyan. Nangangahulugan ito na ang bato ay hindi lamang winawasak ang kasalukuyang kaayusan ng mundo. Nililipol nito ang lahat ng pamana ng mga imperyo ng tao, ang buong sistema ng pamamahala na itinayo ng mga tao, simula pa sa mismong Babylonia. Ang ginto, pilak, tanso, bakal, lahat ng mga simbolong ito ng kapangyarihan at pagmamataas ng tao ay nagiging alabok sa isang iglap. Ito ang ganap at panghuling pagbuwag sa kasaysayan ng pamamahala ng tao. Walang naiwan, wala ni isang bahagi ng higante at nakakatakot na istrukturang iyon ang nakaligtas. Hindi ito reforma. Hindi rin ito pagpapalit lamang ng isang kapangyarihan sa iba.
Ito ang ganap na pagtatapos ng buong sistema na sinisimbolo ng estatwa. Ano nga ba ang mangyayari matapos ang lubos na pagkawasak na ito? Saan mapupunta ang lahat ng bakas ng mga imperyong ito? Nagbibigay si Daniel ng isang malinaw at pinal na sagot, at tinangay sila ng hangin at walang bakas na natira sa kanila. Napakatindi ng larawang ito. Tinangay ng hangin. Ibig sabihin nito, mula sa buong kasaysayan ng mga kaharian ng tao, ang kanilang mga digmaan, batas, tagumpay, at kalupitan, wala ni anino ng alaala ang mananatili. Maglalaho lang sila na para bang hindi sila kailanman umiral. Isipin ninyo ang isang tag-araw sa giikan, isang lugar kung saan ginigiik ang butil. Ang magaan na ipa at alikabok ay umaangat sa hangin at walang bakas na nililipad ng hangin. Ganyan mismo ang magiging kapalaran ng buong sistema na inilalarawan ng estatwa. Hindi lang ito pagkatalo, kundi ganap na pagkalimot. Sinasabi ng propesya na darating ang isang panahon kung kailan ang lahat ng binuo ng sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon sa pagtatangkang pamunuan ang sarili mula sa Babylonia hanggang sa kasalukuyan ay buburahin ng lubusan mula sa balat ng lupa na walang matitira ni anino man lang. Ito ang pinal na wakas ng kasaysayan ng kapangyarihan ng tao. Ngunit ang batong nagwasak sa rebulto ay hindi naglaho. Hindi lang pagwasak ang naging misyon nito. Tinapos ni Daniel ang paglalarawan ng panaginip sa isang pinakakamanghamanghang tanawin. At ang batong pumulbos sa rebulto ay naging isang dakilang bundok at nilukuban ang buong daigdig. Isipin nyo lang ang matinding pagkakaiba. Ang dambuhalang, nagniningning at gawa ng taong rebulto, simbolo ng kapalaluan at kapangyarihan, ay naging wala, naging alabok na tinangay ng hangin. Samantala, ang bato na hindi gawa ng kamay ng tao at nanggaling sa labas ay hindi lang pumalit dito, kundi lumago sa di kapani-paniwalang laki. Ito ay naging isang bundok. Sa sinaunang simbolismo, ang bundok ay larawan ng isang kaharian na walang hanggan at hindi matitinag. At ang bundok na kaharian na ito ay hindi lang basta umiiral kung saan. Nilukuban nito ang buong espasyo. Ito ay simbolo ng isang bagong pandaigdigang kaayusan na papalit sa lahat ng imperyo ng tao at ganap nang walang anumang natira ay sasakupin ang buong daigdig. Dito nagtatapos ang paglalarawan ng mismong panaginip na iniiwan ang hari at tayong lahat sa harap ng pangunahing tanong. Ano nga ba ang kahulugan ng lahat ng ito? Ngayon, narito na ang pinakabuod ng lahat, ang pagpapaliwanag. Naipaliwanag na ni Daniel na ang gintong ulo ay sumisimbolo sa imperyong Babilonyo. Pero, ano naman kaya ang sumunod na nangyari? Kung bubuklatin natin ang aklat ng kasaysayan, makikita nating ang propesya ay nagkatotoo na may kahangahangang katumpakan. Noong taong 539 BC, bumagsak ang Babylonia. Ang dakilang imperyong ito ay nasakop ng halos walang laban. At sino naman kaya ang pumalit sa kanya? Ang pinag-isang kaharian ng mga Medes at Persyano. Sa pamumuno ni Haring Siro, ang imperyong Medo-Persyano. Balikan natin ang imahe sa panaginip, ang dibdib at mga bisig na gawa sa pilak. Dalawang bisig, dalawang bansa o lahi, ang mga Medes at Persyano na pinag-isa sa iisang kaharian. Ang pilak, gaya ng hula, ang naging pangunahing metal sa kanilang ekonomiya. Sila rin ang nagpakilala ng sistemang pampilak na salapi o barya. Bagamat malawak ang kanilang imperyo, itinatala ng mga historiador na hindi ito kasing ningning at kasing sentralisado ng kapangyarihan ng Babylonia, tulad ng pilak na hindi kasing halaga ng ginto. Ang unang yugto ng hula ay nagkatotoo ng 100%. Umikot ang gulong ng kasaysayan at pinalitan ng pilak ang ginto. Magpatuloy tayo sa ating timeline.
Ang imperyong Medo-Persa ay tila hindi matatalo, ngunit ang propesya ay matagal nang nagpauna sa pagbagsak nito. Ang kaharian ng Pilak ay susundan ng kaharian ng Tanso na haharian ang buong daigdig. At muli, pinatunayan ng kasaysayan ng bawat salita. Lumabas sa pandaigdigang entablado ang isang batang general na may kakaibang galing sa pamumuno, si Alexander the Great. Ang kanyang imperyong Griego or Hellenistiko ay kumalat sa buong mundo ng parang kidlat. Ang mga mandirigmang Griego na nakasuot ng bronze, isang haluang metal na tanso, na baluti at helmet ay nagapi ang hukbong Persa. Sa napakabilis na panahon, nasakop ni Alexander ang halos buong kilalang mundo mula Gresya hanggang India. Ang kanyang imperyo ang naging unang tunay na pandaigdigang kapangyarihan, eksakto gaya ng sinabi, haharian ang buong daigdig. Ang panahon ng tanso, isang yugto ng mabilis na paglawak na parang dagok ng espada at ng kulturang Helenistiko ay pumalit sa panahon ng pilak at muling pinatunayan ng propesya ni Daniel ang di kapani-paniwalang katumpakan nito. Ngunit maging ang kaharian ng tanso ni Alejandro Magno ay hindi rin nagtagal. Pagkamatay niya, mabilis na nagkawatak-watak ang imperyo, humina at kalaunan ay nilamon ng bago at pinakamakapangyarihang puwersa sa sinaunang mundo. Dito na nga pumasok ang Imperyong Romano. Alalahanin ang paglalarawan mula sa panaginip, ang mga binti na yari sa bakal na bumabasag at dumudurog sa lahat ng bagay. Walang ibang mas angkop na paglalarawan para sa Roma. Ang mga lehiyon ng Roma na armado ng mga bakal na espada at sibat ay namuno ng may bakal na disiplina. Hindi lang sila basta nanalo, sila ay dumurog, lumipol ng buong mga bayan mula sa mapa at itinatag ang kanilang kaayusan, ang Pax Romana o ang kapayapaang Romano na nakabatay sa ganap na kapangyarihang militar. Ang Imperyong Romano ay naging kasing kahulugan ng hindi matitinag na kapangyarihan at walang awang pamamahala. Ito ay nagtagal ng mas matagal kaysa sa lahat ng naunang imperyo at nag-iwan ng pamana sa anyo ng mga batas, kalsada at wika na nararamdaman pa rin hanggang ngayon. Ang kaharian ng bakal, gaya ng ipinropesya, ang pumalit sa kaharian ng tanso at tiyak na ginampanan ang kanyang makasaysayang tungkulin. Pero ano nga ba ang nangyari matapos ang Roma? Ano ang kinahantungan ng makapangyarihang imperyong bakal? Ang kasaysayan ay may malinaw na sagot. Hindi ito bumagsak dahil sa pananakop ng isang nag-iisang sumunod na superpower. Ang Imperyong Romano ay humina mula sa loob at sa ilalim ng matinding presyo ng mga barbarong tribo. Ito ay nagkawatak-watak at naging maraming hiwa-hiwalay na kaharian. Mula sa dating teritoryo nito, umusbong ang mga bansang Europa na ating kinikilala ngayon, ang Italy, France, Spain, Germany, United Kingdom at marami pang iba. At dito tayo muling babalik sa propesya tungkol sa mga paang, yari sa bakal at luwad, ang tinatawag na nahating kaharian. Isang perpektong paglalarawan ito ng mundo matapos ang imperyo. Ang nagkakaisang kapangyarihang bakal ay naglaho at sa halip ay nagkaroon ng iba't ibang bansang may malakas at may mahina. Minana nila ang bahagi ng pamana ng Roma, ang bakal na kinakatawan ng mga batas at estrukturang militar. Ngunit hinaluan nila ito ng sarili nilang kultura at kahinaan, ang luwad. Mula nang bumagsak ang Roma hanggang sa kasalukuyan, sa panahong ito ng nahating mga kaharian, nabubuhay ang ating mundo. Muli, suriin natin ang propesya kung gaano ito katumpak. Ayon dito, ang mga pinagwatak-watak na kaharian ay maghahalo sa pamamagitan ng lahi ng tao, subalit hindi magkakaisa. Ang buong kasaysayan ng Europa matapos bumagsak ang Roma
ay tumpak na mailalarawan ng pahayag na ito. Walang katapusang pagtatangka ng pagkakaisa. Mga kasalang pangdinastiya kung saan ikinakasal ang mga prinsesa para patibayin ang mga alyansa. Mga digmaan na pinasimula ng mga ambisyosong pinuno tulad ni na Charlemagne, Napoleon o Hitler sa pagtatangkang muling buuin ang isang nagkakaisang imperyo. Sa huli, ang pagtatatag ng mga unyong pampulitika at pang-ekonomiya gaya ng European Union. Ngunit ano ang kinalabasan? Wala ni isa sa mga pagtatangkang ito ang nagtagumpay na makabuo ng isang matibay, buo, at nagkakaisang imperyo na gaya ng Roma. Laging mayroong panloob na mga salungatan, pagkakaiba sa kultura, at pambansang interes. Iyon mismo ang luwad na humadlang sa pagsasama ng bakal. Ang propesya na ibinigay 1,000 taon bago pa man mangyari ang mga ito ay tumpak na naglarawan sa pangunahing dramang pampulitika ng kasaysayan ng Europa at ng buong mundo. Ang hulang ito, na ginawa halos 2,600 taon na ang nakalipas, ay nakakamangha sa katumpakan nito. Balikan lang natin sandali. Ang ginintuang ulo, Babylonia. Tama. Ang dibdib na pilak, Medo Persya. Tama. Ang tiyan na tanso, Gresya ni Alejandro ang Dakila. Tama. Ang mga binti na bakal, Imperyo ng Roma. Tama. Ang mga paa na bakal at luwad, ang mga nahating bansa sa Europa at sa mundo matapos bumagsak ang Roma. Ito rin ay naganap. Pinalitan ng bawat imperyo ang nauna at nangyari ito sa eksaktong pagkakasunod-sunod na inilarawan sa panaginip. Ang bawat metal ay eksaktong naglalarawan sa katangian at pangunahing katangian ng bawat kaharian. Hindi ito isang malabong hula na pwedeng bigyan ng kung anong interpretasyon. Ito ay isang malinaw, sunod-sunod at mapapatunayan sa kasaysayan na mapa ng kasaysayan ng mundo. At kung ang unang 5 bahagi ng hulang ito ay nagkatotoo ng may 100% katumpakan, lumalabas ang isang lohikal at medyo nakakatakot na tanong. Paano naman ang huling bahagi? At ano naman ang bato na sisira sa lahat? Ngayon, pagsamasamahin natin ang lahat ng piraso ng puzzle. At dito, tiyak na magugulat kayo. Ang panaginip na nakita ng hari at binigyang kahulugan ni Daniel ay hindi lang basta kwento tungkol sa mga sinaunang imperyo. Ito ay isang malinaw na timeline ng pag-unlad ng kapangyarihan ng tao. Tingnan ninyo mismo, ang Babylonia ay bumagsak, ang Medo-Persya ay bumagsak, ang Gresya ay bumagsak, ang makapangyarihang Roma ay bumagsak at nahati-hati. Lahat ng hula ni Daniel ay natupad ng eksaktong-eksakto. Tayong lahat ay nabubuhay sa panahon ng paa. Isang panahon ng mga kaharian na nahati-hati, ngunit nagsisikap na magkaisa ng mga marupok na alyansa at ng patuloy na alitan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago, ang bato. Sinasabi ng propesya na ang susunod na superpower ay hindi isang imperyo ng tao. Ang batong naputol ng walang tulong ng mga kamay ay sumisimbolo ng isang bagay na banal, hindi gawa ng tao. Ito ang kaharian ng Diyos na ayon sa propesya ay wawakasan balang araw ang lahat ng sistema ng pamamahala ng tao at magtatatag ng isang walang hanggang kaayusan. Ibig sabihin, ang sinaunang panaginip na ito ay hindi lang naglalarawan sa nakaraan, kundi direkta ring nagtuturo sa hinaharap na nagsasabing ang kasaysayan ng mga imperyo ng tao ay may katapusan. At ang katapusang ito ay hindi ang pagbuo ng isang bago, mas makapangyarihang pamahalaan ng tao, kundi isang bagay na ganap na naiiba. Kaya, ano ang ating konklusyon? Isang sinaunang propesya na may kamanghamanghang katumpakan na naglarawan sa pagbangon at pagbagsak ng 4 na pinakadakilang imperyo sa kasaysayan at hinulaan din ang sitwasyong pampulitika na kinabibilangan ng mundo
sa loob na ng maraming siglo. Nakakapukaw ng isip, di ba? Salamat sa inyong panonood hanggang sa huli. Kung kinagiliwan ninyo ang paksang ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga bagong pagsusuri sa mga sinaunang misteryo. Ano naman, sa tingin ninyo, ang sinisimbolo ng mga paa na gawa sa bakal at luwad sa ating panahon? Anong mga modernong alyansa o alitan ang pumapasok sa inyong isip? Ibahagi ang inyong mga pananaw sa comments. Napaka-interesante na pag-usapan ito.